employment o entrepreneurship. Saan ka dyan, kabayan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yo, what's up guys? Kamusta, kabayan? Ako nga pala ulit si Johnson at isang caregiver dito sa Israel. Bago natin pag-usapan kung employment ba o entrepreneurship ang para sa'yo. Maikling kwento lang, way back 2013, habang nasa Saudi pa ako, marami na rin akong idea na naiisip tungkol sa pagnenegosyo. Pero dahil nga din sa trabaho, nahihirapan akong mag-execute, lalong-lalo na yung mga ideyang naiisip ko bago umpisahan kung ano talaga ang tunay kong gustong gawin. Ang hirap mag-execute ng mga ideyang naiisip ko na gusto kong gawin noon. Puro na lang plano ng plano hanggang lumipas na ang panahon. Kaya ngayong andito ako sa Israel, nag-execute na akong pasukin ang mundo ng pagnenegosyo. Lalong-lalo na yung naiisip ko kung ano talaga ang babagay para sa akin. Yung mag-fit talaga sa akin. Pero unang subok ko nga, ito ay nalugi. Pero hindi pa nagtatapos doon. Sinubukan ko ulit gumawa ng sarili kong produkto. Yun ang chicken biryani. Tara, umpisahan na natin. Mag-i-stay ka nga ba sa employment o susubukan mo ng magnegosyo? Ito lang ang punto ko. Kung saan ka nag-earn, tuloy mo lang yan. Huwag mo nang pakialaman pa. Kung sa pagiging empleyado, nakakaipon ka, goods yan. Huwag mo nang pakialaman pa kasi gumagana na yan. Kahit empleyado, dagdagan mo na lang ng dagdagan ang iyong ipon. Ang masama dyan, kabayan. Kaysa naman susubukan mo yung negosyo na wala kang sapat na kaalaman kung ano talaga ang tatahakin mong landas, kung anong produkto or serbisyo ba gagawin mo. Or kung desidido ka rin talaga yung pagnenegosyo, huwag mong ipusta lahat. Barya-barya lang dun sa naipon mo. Hanggang sa mahanap mo kung anong produkto or serbisyo yung para sa'yo. Na kahit habang tatrabaho ka, nakakapag-execute ka na, meron kang pagbabagong nagawa. Sabihin na nating achievement mo na rin yan. Kasi habang nagtatrabaho ka, nasusubukan mo ng pagsabayin yung pagnenegosyo. Kaysa naman, iiwan mo trabaho o magre-resign ka para lang sa pagnenegosyo na ito'y gumagana na sa'yo at nakakaipon ka pa para lang mag-umpisa ng negosyo. Hindi lahat, pero malaki ang risk na malugi ka at maubos yung ipon mo sa mahabang panahon na pinag-ipunan mo. Ugali kasi nating mga ordinaryong Pilipino, kapag mayroon tayong nakikitang ipon sa ating mga bangko o hawak man, alam mo yung makate yung ating kamay sa paggastos kahit hindi naman talaga natin kailangan pa. Dahil isa din ako doon, pero di ba kayo din? Kaya ngayon, ang maiging gawin, talinuhan na lang natin kung saan ba talaga pagnenegosyo o mag-stay ka sa pagiging empleyado. Ang mag-stay sa pagiging empleyado na wala namang masama o tumawid sa pagnenegosyo. So ayun guys, kung may nakuha kayong tip, comment naman kayo sa baba at i-heart